Eto na mga kabasketball, Coach Tim Cone sinabing nag-overconfidence daw ang Gilas Pilipinas kaya sila nagtalo sa Chinese Taipei at inaming mahina talaga sila kapag wala si Kai Sotto. At Kai Sotto nagpakita ng mga low post moves at sinabi niya na kung kailan yung target niyang pagbabalik sa paglalaro. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update ni Coach Tim Cone patungkol nga sa ating Gilas Pilipinas, napuspusa na yung pag-iensayo ngayon bilang paghahanda sa dalawang magkasunod na game kontra nga dyan sa koponan ng Guam para sa first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. At sinabi nga ni Coach Tim Cone na hindi na sila magpapabaya sa pagkakataong ito kontra sa Guam. Dahil inamin niya na pakiramdam daw nila, hindi lang siya ay nagpabaya sila or nabaliwala nila yung laban nila noon kontra sa Chinese Taipei. Parang hindi naman nabaliwala, parang lesser yung kanilang naging paghahanda or nag-overconfidence sila mga kabasketball. At umaasa si Coach Tim Cone na natuto na ang Gilas Pilipinas diyan nga sa naging pagkakamali na yan dahil talagang mali naman talaga na kumbaga parang imenos yung mga makakalaban, especially ngayong wala pa itong ating pambatong si Kai Sotto. At hindi daw kasi ganun kalakas itong ating Gilas Pilipinas kapag wala si Kai Sotto. Kailangan talaga nila ng extra effort para manalo sila every game. Hindi katulad kapag nandiyan si Kai sa Gilas Pilipinas. Natalo natin yung isang European team, number 6 pa sa world ranking na Latvia at ang powerhouse sa Asia na New Zealand Tall Blacks nung naglalaro si Kai. Ang good news mga kabasketball ay nalalapit na talaga yung paglalaro ng ating pambatong si Kai Sotto na nagpakita pa ng mga simpleng low post move sa Gilas Pilipinas practice. Hindi siya sumama sa practice mga kabasketball kasi talagang pukpukan Talagang determinado itong si Coach Tim Cone ng ating Gilas Pilipinas na makabawi doon nga sa kanilang sunod-sunod na pagkatalo na simula nga nang nawala si Kai. At ayon sa ating pambatong si Kai Sotto, na-interview siya, na-corner siya, ay nararamdaman niya pa raw paminsan-minsan yung kirot, pero normal lang daman daw yan ayon din sa kanyang Gilas teammate na si AJ Edu na nag-undergo din ng surgery at madalas niyang natatanong to, syempre close sila niyan, batang Gilas pa lang. At inamin din ni Kai Sotto na may sariling programa na sila or siya na ginagawa pagdating sa loob ng court. May mga practice na talaga siya at nagbubuhat na rin siya, saka meron na silang program sa kanyang rehabilitation, pero hindi pa daw siya pwedeng sumama sa Gilas practice, especially ngayon na persahan itong ginagawa ni Coach Tim Cone. At sawa na rin tayo mga kabasketball sa mga talo at hopefully ay kumbaga maipanalo talaga ng ating Gilas Pilipinas itong laban kontra sa Guam at walang maging problema dito nga sa pagbabalik ng ating pambatong si Kai Sotto. Ngayon ang target date na itong ating pambatong si Kai Sotto ayon sa kanya na makakabalik siya sa paglalaro ay sa January. So mga kabasketball, ilang buwan yan? 2 buwan? January daw sabi ni Kai At akala ko mas maaga pa akala ko mga December kasi magdedepende po yan doon sa kanyang doktor. Actually kahit siya sinasabi niya target niya so hindi niya alam kung ano yung magiging desisyon ng kanyang mga doktor diyan sa Japan. Pero sa Japan bilig siya unang makakapaglaro. Ang maganda lang diyan kung January okay na siya, pwede na siya by February kung saan makakalaban nga ng ating Gilas Pilipinas yung kupunan ng New Zealand Tall Blacks at sa March naman, March 1 kung di ako nagkakamali ay yung Australian Boomers. Tingnan natin. Hanggang dyan mga kabasketball, anong masasabi nyo? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.